Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto yung punto. 6:01. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Martes, Mayo 12, Engineer Tony Nanggel, May 12, 2026, sa ulo ng ating ACS Balita. Paraguay, visa-free na para sa mga Pilipino. Job opportunity para sa mga PWD, pinalawak pa ng QC government. Paglutang ni Senator Bato de la Rosa naging maaksyon. Senador nakipaghabulan sa mga tauhan ng NBI. Liderato sa Senado biglang napalitan, trono ni Soto na agaw ni Senate President Cayetano. Borongan Eastern Samar nakaranas ng 48 degrees Celsius na heat index. At 2 taong gulang na bata nilapa ng 3 aso, patay. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Ay, visa-free na ang mga Pilipino na nais magtungo sa Paraguay. Kasunod ito ng nilagdaang kasunduan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at kanyang counterpart sa Paraguay para sa visa waiver. Kapalit nito, tatanggalin na rin ang visa requirement sa mga mamamayan ng Paraguay na gusto namang mamasyal at magtungo dito sa Pilipinas. Ayun. Ibinida po ng Pangulong Bongbong Marcos makatutulong ang habang na ito para mapabilis sa mga oportunidad sa pagninegosyo, turismo at people-to-people exchanges. Ayun, Saan ba yung, Paraguay. Paraguay. Ito nga, tinitingnan ko sa mapa, South America. South America. Kumbachero, So, oo. Espanyol yan. Oo, malamang, Espanyol ito. Latin America. Country pala yan. At siya ay nasa sa South America, nasa gawing pababa, sa gawing south pa rin siya. South pa ng South. Nasa baba siya ng Brazil. Brazil. Pero mas mababa ang Argentina. Nasa taas siya ng Argentina. Alam mo kung ano yung katabi niya? Ano? Uruguay. Kaya pala Paraguay, Uruguay. Ayun. Nasa gawing taas din niya ang Bolivia, yung Peru. Yan, yung mga pinupuntahan. Mga sikat yan pagdating sa mga revolusyon. Yan, At Bolivia. At nasa northern part ng Latin America, ang Colombia. Ayan, andyan na. Alam niyo na kung ano meron doon. Pablo Escobar. Samantala, pinalawak pa ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang oportunidad sa trabaho para sa mga persons with disabilities. Ito'y sa ilalim ng programang Kasama Ka sa QC. Ayun. Nalayong mabigyan ng makabuluhan at marangal na kabuhayan ang mga PWD. Bahagi ng programa ang pagkakalob ng skills training, assessment, job matching at placement services para sa kanila. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa kasalukuyan ay may 731 PWDs ang empleyado na ng City Hall, lagpas sa itinakdang 1% hiring requirement sa ilalim ng umiiral na batas. Ang galing nito, ang gandang tulong nito para sa
mga PWDs natin na alam natin na marami diyan siyempre ayaw ng makipag-kompetensya pa sa mga normal, Yes. sa mga walang pinsala sa katawan dahil sabi sa dami nga ng walang kapansanan na walang trabaho ano Sasama ka pa ano ba pa ba yan? ang tsansa namin. Pero itong mga opportunities na ito na ibinibigay ng QC government ay napakagandang moral booster para sa ating mga PWDs. Ayan. Kaya ano pa hinihintay nyo? Yan. Apply na! ACS Balita. Alas 6:06 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na! Puno ng aksyon ang pagbabalik sa Yun. Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang 7 buwang pagtatago. talagang in-emphasize yun, ano? 7 buwang pagtatago. 7 buwang pagtatago na may sweldo. Totoo na may naman, sweldo. totoo naman. With pay. Sana all. Sana all. Sa pagpasok pa lang sa gusali ng Senado, hinarang si De La Rosa ng mga ahente ng NBI at sinubukang pigilan. Nagkaroon ng Wala bang background habulan. music yan? Wala bang background music yan? Sige, Yung, lagyan natin. action na yan? Lagyan natin ng background music. Kung Andyan ba si Jason Bourne? sige, wag na yun. Ito na lang. Warrior yan. Alam mo na. Sige, para mas maganda. Ayan. Yan ang tugma dyan. Ayan, no, habang pinapakita yung video na yan, no, na naghahabulan. Ayan, si Senator Bato. Nadapa si Senator. Ang bilis tumakbo, no? Ayun, nakalusot sa pinto. Tapos sa hallway. Next camera. Iba na yan. Direk, ano ba? Direk. Ayan. Ayan. Ay, naglalakad na lang. Ay, mga nahuli na yan. Ay, mga nahuli na. Pinauna dyan. Yung nauna. Yun nauna. Ayan. Si Senator Bato. Ang bilis tumakbo ni Senator Bato, ano? Oo, iba. Nakamakuan pa yun, nakabalat. Nakabalat pa yun. Parang may ininom na bato, eh, no? Talaga, ding. Ang bato. Tindi, pero doon mo mapupuri si Senator Bato, ensayado. Ensayado yan. Kahit sa mga shooting competition, kumbachero, makikita mo doon ang liksi ni Senator Bato. Hindi lang kung paano siya pumutok, kasi may takbo-takbo yun. Siyempre. Kaya iba-ibang may magpipivot-pivot ka ron. Siyempre. Ensayado si Senator Ensayado. Bato. Nagkaroon po ng habulan hanggang sa nadapa pa sa hagdan. Grabe Yun ka nga. naman, Kisses. Ipinalampas na nga namin, inulit mo pa eh. Nadapa pa sa hagdan si De La Rosa. Ngunit, bigo siyang mahuli ng mga ahente ng NBI na mukhang kulang sa ensayo. Nasugatan din ang senador matapos umano siyang i-wrestling. Meron bang ganong insidente? Meron palang gano'n. Matapos siyang i-wrestling ng mga tauhan ng NBI. Binatnikos ng senador ang anyay hindi pagalang ng Bureau sa institusyon ng Senado. Samantala, nasa Senado rin si Senador Antonio Trillanes para isilbi ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa, ngunit hindi rin siya nagtagumpay. Yo! Talaga naman, maaksyon ang Monday morning. Oras natin, 6:09. Samantala, sumugod naman si Senator Antonio Trillanes sa Senado, bitbit ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa ahente ng ICC na si agent naman siya ng ICC. Parang ganun ang dating, ano? Parang ganun nga. Ayon kay Trillanes, personal siyang nagtungo sa Senado matapos siyang hamunin ni De La Rosa na samahan nito ang sinumang mag-aaresto sa kanya. Ayun, ganun naman pala. Ang problema niya ay mismong si De La Rosa ang tumatangging lumabas upang harapin ang mga otoridad. Sa isang FB post noong Lunes ng gabi, muling ibinahagi ni Trillanes ang isang video noong May 2025 kung saan ay maririnig si De La Rosa na nag-ahamon sa kanya na iserve sa kanya ang arrest warrant. Meron ba tayong ebidensya ng sinabi ni De La Rosa na yun? Kasi parang ang sinasabi ni Senator Trillanes
Sinabi yon ni De La Rosa. Nirequest mo eh. Sabi, kaya dito ako, nirequest mo. May video daw na ipinakita si May Senator. video ba? Pakihanap mo nga yung post ni Senator Trillanes na Baka yan. naman gawa-gawa lang ni... Baka naman AI lang yan. AI lang yan. AI. Sige nga. Kasi nga, lahat tayo, medyo sasama ang tingin kay Trillanes. Ano ka ba? Ahente ka ba ng ICC? Parang ganun ang dating. Noon yung tinanong siya ng mga reporter sa Senate media, sa no? Senate, sabi, nandun ba kayo sa kanina sa may basement nung nagkaroon pa ng wrestling sa NBI? Ay wala, sabi niya. Kasi kung nandun ako, nakagapos na yan. Matindi. Matindi, no? Matindi yung Trillanes eh. Matindi yung pagkakasabi, pero yung pala, ginagawa niya yon dahil sa hamon mismo sa kanya ni Senator Bato. Oo, kaya siya, ito pala yan. Sige. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, dyan ang ICC. Sige! Go ahead! Sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ayun naman pala. Ayun naman pala. Ang galing naman ni Trillanes pala. Tinandaan pala. Tumupad lang pala. Si Trillanes. Sumunod lang sa hamon ni Senator Bato. Meron Meron palang prueba at ebidensya. Si Senator Trillanes. Matindi, no? Meron palang May ganun. ganun pala. Ayan na nga sinasabi natin sa mga di ba maski nga si Senator Bato rin may mga sinabi rin doon na handa silang sumama kay samahan niya daw si dating Pangulong Duterte. Tatay Digong. Tapos nung andyan na yung nung ibinanta na yung arrest warrant, nawala na. So nakikita niyo iba Kaya minsan wag masyadong mag-iingat tayo sa katapangan natin. wag masyadong matapang kapag sa harap ng kamera. Minsan kasi magandang dating yan pagka lalo na pagka ikaw ay nangangampanya. Sa kampanya, okay yan. Pero sa ganyang sitwasyon, pagsisisihan mo yan. Yan, pinatulan Pinatulan yung hamon. Sinamahan. Nako. Ang At hinamon. nagpapaposes pa pala. At pusasan mo. Parang ayun, ginanumpe. Kaya pala ang sabi ni Trillanes, kung nandun ako sa baba, nakagapos na yan. Hindi nakaposes, nakagapos na yan. Lubid. May dala pala lubid. Senator Trillanes, may dala kang lubid. Kaya pala yung karipas ng takbo ni Senator Batoy, ganun na lang. Ganun na lang. Talaga. Grabe no. Kahit na naman sino, talagang tatakbo ng ganun. Talaga. Sus Mariano kain do. Wala na ba? Wala na, tapos Wala na. Ito pala. Ayon kay Trillanes. Saan kasi napunta nadala lang tayo. Pasensya na, nadadala din kami ng personal siya nagtungo sa Senado matapos siyang hamunin ni De La Rosa. Nasamahan nito ang sinumang mag-aaresto sa kanya. Ang problema niya ay mismong si De La Rosa nga ang tumangging lumabas. Yun na nga yun. At sinabi niyang sa FB post nga, yan ang hamon ni De La Rosa. Narinig mo na ba yung sinasabi ng NBI? Kagabi ba ako nakikinig sa may sinabi Balita. yung NBI o abogado ng NBI na ang sabi hindi naman talaga dapat inaaresto ang senador kapag ka nasa sesyon. Kung ang sintensya sa krimen na kanyang kinasasangkutan ay hindi lampas ng 6 na taon. Ito kang kinasasangkutan ni Senador Bato de la Rosa, reclusion perpetua ang sintensya dito. Kaya hindi pwedeng gamiting kublihan o kuta ang Senado. Isisilbi lang namin yung arrest warrant. Parang ganun yung narinig ko. Pero of course, narinig ko lang naman kasi yun. Narinig ko lang naman. Kanya-kanyang... lalo nga, depende kung saan ka makabato ka. Sama ano ginawa ng NBI? Sama yun. Pero kung kasama ka dun sa, sabi niya, biktima ng mga napatay ng wala namang kasalanan, baka sabihin mo, kulang pa nga yan. Kulang yan. Nasaktan lang yung daliri mo para ka nang umatungan. Yung anak ko napatay. Ayun, yun na nga. Ganun talaga. Yung mga depende lang kung saan nakalagay. Depende.
Nagkagulo rin po sa entrada ng Senado ang mga tauhan ng NBI at mga miyembro ng Office of the Sergeant at Arms. Ito'y matapos tangkang harangin ng isang tauhan ng OSAA ang ahente ng NBI na na-cite for contempt dahil sa paghabol kay Senator De La Rosa. Batay sa report, sinubukan pang isakay ang isang tauhan ng OSAA sa NBI vehicle ngunit agad din siyang nakalabas. Agad naman itong dinala sa Senado para bigyan ng first aid matapos magtamo ng sugat dahil sa nangyaring tensyon. Alas 6:16 ang ating oras. Eto na. Ayan na. Kinumpirma ng International Criminal Court Naku po. na naglabas na nga ng warrant of arrest Naku ang po. ICC Pre-Trial Chamber 1 laban kay Naku. Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay sa 16 na pahinang dokumento ng ICC, nakasaad na classified as secret ang arrest warrant na inilabas noon pa palang November 6, 2025. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng pagsugod. Sino ba itong babaeng ipinapakita natin? Yun yata yung spokesperson ng ICC. Ng ICC. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng pagsugod ni Senator Antonio Trillanes sa Senado. Bit-bit nga ang kopya ng warrant na kanyang ipinakita sa mga media at kumalat sa social media. May kinalaman ng arrest warrant sa kasong crime against humanity kaugnay ng pagkamatay ng hindi bababa sa 32 katao mula July 2016 hanggang April 2018 sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Susunod! Tito Boy! Uy, sino-sino ba ang pumabor na mapalitan si Tito Sen at iluklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Pangulo ng Senado? Ang tindi ng pangyayari kahapon, sabayan ng Senado at ang Kongreso. Oo, sa puro numbers ang kung mahilig ka sa mga numero. Kung halimbawa, tumataya ka ng weteng. weteng o loto. So ma-action sa Kongreso, inobertikan ng aksyon sa Senado. Sa Kongreso, 257 ang numero. Kaya nga, Noong umpisa, 255 lang eh. Noong una, Kongreso lang talaga binabantayan dahil nga sa botohan na yan, pero mukhang naging mas ma-action. Ayan. Ngayon! Ayan. Yan sa Senado. Tapos sa Senado naman, 13. 13, Ang, 13-9, tama ba? 13-9-2. Ayan, Sa House yata 257-26. 25 and 9. 25 and 9. Oh. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:18. This time check is brought to you by ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:23 na ng umaga. Ating Gina Yang, Kuya Kurt Yang. Uy! Kumusta ba ang ating mga tsaa Tsaa, dyan? oo. Masarap bang magtsaa ng ganitong oras? Ano bang klaseng tsaa ang maganda pag umaga? Aba. Green tea ba? Oolong tea? Ayan, Yan, oo. Yun ang, ikaw ba, anong paborito mo sa mga tsaa? Oolong, kumbachero. Oolong? Oolong tea. Oh. Oolong tea. Yung, ganun sana. Totyal. Oo. Samantala, ako rice tea. Yung meron silang rice tea. Yung lasang Gatsby. Naagaw po ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagkapangulo ng Senado mula kay Senator Tito Soto. Sa pagsisimula ng sesyon kahapon, nagmosyon si Senator Amy Marcos na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa kapulungan.
13 senador ang bumoto pabor sa motion, 10 ang tutol, dahilan para maghalal ng bagong Senate President. Si Senator Amy Rin ang nag-nominate kay Cayetano bilang Pangulo ng Kapulungan, kung saan 13 senador ang bumoto sa kanya, 9 naman kay Soto at 2 ang nag-abstain. Inihalal naman bilang bagong Senate President pro tempore si Senator Loren Legarda, habang acting Majority Leader si Senator Joel Villanueva. Nangyari ang pagpapalit ng liderato sa Senado kasabay ng botohan sa plenaryo ng Kamara para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Kongreso naman, inimpeach na ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Sa botong 257 members ng House na bumoto ng yes sa articles of impeachment, 25 ang bumoto ng no at 9 ang nag-abstain. Dahil sa resulta, ididiretso na sa Senado ang reklamo para sa formal na paglilitis. Ito ay kalawang pagkakataon na na-impeach ng Kongreso ang Vice Presidente, bagamat hinarang ng Korte Suprema ang unang pagtatangka dahil sa issue ng procedural lapses. So parang ngayong araw itatransmit na Oo, ang articles inaasahan of ngayong araw. impeachment. So wala naman choice ang Senado kundi mag-convene. Yes. Sapagkat kanilang constitutional duty Duty. yan, ano? Oo. At sinabi naman na ng Supreme Court na kung tumaan naman sa tamang proseso, dapat naman gawin ng Correct. Senado ang kanilang trabaho. Tama, at napakaingat ng Kongreso, lalo na si Congresswoman Jervil Luistro. Totoo, in fairness, sinunod to the letter Ayan. ang naging pinakahuling resolusyon ng Supreme Court tungkol dyan sa impeachment. At kung tutusin, ito kung titingnan nyo naman ng ibang perspective, baka nga blessing in the sky din. Sabi nga, blessing in the sky. Blessing in the sky. Sabi nga nung kan, Ni Mandy Santos, yung aming driver ni Combachero na pumanaw na. Na dahil sa ang bagong Pangulo ngayon ng Senado ay isang abogado. Ayan. Hindi ba yan yung pinoproblema namin ni Combachero noong isang araw? Na sa mga nagdaang impeachment natin, ang mga presiding officers ay puro abogado. Nung panahon ni ERAP, si Senate President Nene Pimentel. Yan, Nung panahon ni Corona, si Senate President Juan Ponce Enrile. Yan. Hindi mga basta-basta abogado yan. Ang totoo mga abogado de Campanilla yan. Yes. Tapos ngayon, impeachment naman ni VP Sara, ay hindi abogado kung hindi napalitan kung hindi si Tito napalitan. Sen. Oo. Ngayon, isa na siyang abogado. Ayan, Ang tanong lang, paano niya ita-traffic ang mga objection, Your Honor? Lalo pat itong pangyayari ay itong impeachment ay naganap, ang pag-impeach ay naganap saktong pagpapalit din ng Ayan. liderato ng Senado. Yun mismo. Na mukhang tinitingnan parang dinesign yung Senate coup dahil sa paparating na impeachment. Ayan. Pero alam nyo bang meron akong sikretong hindi ko nasasabihin sa inyo. Kami nilang ni Combachero magkukwentuhan. Pero yan ay mga bagay na sinasabi ngang walang katotohanan, hindi nabubunyag. Maraming salamat, Tony. Alas 6:27 na po na umaga. Diyos maray na aga sa Induga, boss. Mga Bicolano, mata na kamo. Gising na. Init na ba kayo? Huwag kayong magtampo. Dahil ang pinakamaalinsangang panahon pala ay naitala sa Eastern Samar kahapon. Uy. Sa tala ng DOST Pag-asa, umabot sa 48 degrees Celsius. Grabe, ano? Grabe to. Ano ba yung lagnat? 37 lang may sinat ka 38 ano? Oo. Ito 48 degrees Celsius. Parang kapitbahay nyo na siguro yung impyerno dito. Para kang binubugahan ng heater niya. Ano? Ito po ay sa bayan ng Borongan, Eastern Samar. Uy, sa lugar ni ni Governor Ebardone. Ben Ebardone. Pero yung anak niya niya ang gobernador ngayon. Si Governor ex-Congressman Ebardone ay sulsultant na lang ngayon. Sa Kamiling Tarlac naman, 45 degrees Celsius. Ito po naman yung mga 44 degrees Celsius na napakataas pa rin, napakainit pa rin po nito. Lawag City, Tuguegarao City, Iba Zambales, San Ildefonso, Bulacan,
at San Jose Occidental, Mindoro. Paalala muli ng Pag-asa, nasa ilalim ng danger category ang heat indices na mula 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius na maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Yan. Samantala, dyan naman sa Palo, Leyte, patay ang 2 taong gulang na bata matapos na lapain ng 3 aso sa barangay Campetic, Palo, Leyte. Ayon sa mga magulang ng biktima, nangyari insidente noong Sabado kung saan isinugod pa sa Eastern Visayas Medical Center ang biktima para bigyan ng tetanus toxoid vaccine, ngunit binawian na rin ito ng buhay. Patuloy ang investigasyon sa pangyayari habang nanawagan naman ang ama ng bata na managot ang may-ari ng mga aso sa nangyari sa kanyang anak. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, achi, ahya, Mr. Jalamtang, Laktiampwa. 6:30 na ng umaga, doon po naman sa mga taga-barangay Central Signal sa Taguig City. Ayan, Central Signal, Taguig City. Dahil po kaluluklok bilang bagong Pangulo ng Senado, ang isang batang Taguig Ayan, na si Senator Alan Peter Cayetano Aba. ay mamimigay po ng pera. Hindi po si Senator Cayetano, kundi po si Senator Sherwin Alfaro. Ayan, si Sherwin. Si Sherwin Alfaro. At siyempre, sabi ni Sherwin, hindi lang pera pamimigay natin, pating medium component. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ay, grabe. Sabi ni Kong Ben Ibardone, ni Gov. Ben Ibardone, first time in the history daw. First time in the Yung history. 48 degrees Celsius sa Borongan, Eastern Samar. Kaya, yan pa grabe, namang no? Eastern Samar, kapag panahon ng bagyo, sila laging dinadaanan din ng bagyo. Oo, yun nga. Di ba, Oo, lagi di ba niya dati? siya- Oo. ang bagyo ay, ang mata ng bagyo ay Nasa layong, 10 kilometro sa Giwan, Eastern Samar. Sa hilagang silangan ng Borongan, Eastern Samar. Lagi na lang ganun. Tapos pagka panahon naman ng tag-init, nako, napakainit. Ang bihira naman. At ang ating po namang word of the day para kayo ay manalo ng medium component ay constituent. Ayan, constituent. Ayan, ano ba ang constituent? Mga nasasakupan. Ayan. Mga nasasakupan. Ang sabi po ni Jeric, ang konteksto daw po nito ay humihingi daw po ng saklolo si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos. Humihingi daw po ng proteksyon. Bakit daw? Bakit daw siya humihingi ng proteksyon? Sapagkat ang sabi po daw ni Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos, I'm your constituent. Ayun. I'm your constituent. Ayan. Pero nung narinig ko kahapon, parang minumura niya si Pangulong Marcos, di ba? Meron yung ba? unang eksena, di ba? Nung sitting president, basta dala ng bugso ng damdamin. Kasi pagod pa siya nung katatakbo. Katatakbo lang. Hinabol. Ikaw ba naman habulin ng NBI? Katatakbo niya. Kaya yung pag-inom ni Senator Bato ng tubig, talagang actually, hindi rin tama yun. Pagka po tayo ay hinihingal, huwag tayong kummakainom ng tubig, ganun na lang. Ang dami nang nalunod dyan. Masama ba yun? Yung bang, yung lagok na... Tapos yung malamig pa. Walang timing. Yung tas malamig pa. Delikado yun. Ano? Oo, dapat may timing ang paglagok ng tubig. Yun. Timing is everything. Timing is the key. Timing is the key. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Samsahun, 6:33 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check.
Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Kaliwat kanang aksyon at political drama ang sabayang sumiklab sa Kongreso matapos na biglaan sumulpot si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Patalsikin sa pwesto si Senate President Tito Soto at muling i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Sumiklab ang tensyon sa Senado nang biglang magpakita si Senator Bato matapos ang matagal na pagtatago. Pero laking gulat nito nang salubungin siya ng mga tauhan ng NBI na may bitbit na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nauwi sa tensyon na mala action movie ang paghahain ng arrest warrant ng makipaghabulan si De La Rosa mula parking lot ng Senado, dahilan para madapa at masugatan ang daliri nito. Ayun, yun ang nadapa. Doon. Pero kala ko may wrestling. Wala, hindi na kunan yun kung meron man. Kung meron man. Palagay ko doon nga, mukhang rough yung yung parte siguro na yun. Baka yung kanto. Baka nakanto yung kamay niya, no? Kaya dumugo, parang dumugo. Sa handrail? Hindi, doon sa may mismong sahig, yung Sa kanto sahig. ng step. Oo. Nadapa po siya hanggang sa makarating sa session hall na nasa ikalawang palapag ng Senate building. Sinundan ito ng palitan naman ng liderato sa Senado kung saan natanggal si Senate President Tito Soto sa pwesto at naagaw ni Senator Alan Peter Cayetano sa botong 13 pabor at 10 ang tutol. Habang nagkakagulo sa mataas na kapulungan, muli namang inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos bumoto ng pabor sa impeachment ang 257 na mga kongresista. 25 ang tutol at 9 ang nag-abstain. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos, si Jerry at si Anthony. Narito na, dos por dos, hahataw ng todo. Urado ka, dos por dos, ang katotohanan. Dala nila, dos por dos, walang sinasamba pali. Maniwala ka, dos por dos, hahataw ng gusto, tol. Umasa ka, dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Mga textmates, mga text partners, mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada, mga kapamilya, mga kapitbahay, mga buzzers, mga trolls. Yan, Lahat kayo, busy ba kayo? Active na active ba kayo? Ginabi ba kayo? Kumusta ba mga sagutan? Diyan sa text? Oo, sa text, sa mga post, Sa post, mga ayan, comment section ng saan man yan, kumbatsero. Kaya Yan man nga, ay Facebook, YouTube, ano pa ba? Kahapon nga, sa panonood lang sa nangyayari sa House at sa Senate, parang hirap na hirap ka. Saan ba ako manonood? May hirap sabay eh. Oo, sabay na sabay. Oo, totoo yun, kumbatsero. Nauna lang natapos sa Senado dahil mabilis na nagkaroon ng numero eh. May numero na kaagad eh. Totoo. Sa House, meron pang, sa bagay, sa dami naman nila, sa pagbibilang lang ng 300 plus, talagang mauunahan ka ng 24 Actually, lang. kumbatsero, in all fairness, sa House of Representatives, mas organized yung kanilang ginawang botohan. Oo, Ang ginawa kahapon. po nila,
ay nag-roll call voting na, parang pinaka-nominal voting na yon, and binigyan Explain din- later. explain later. Para tama ka, kumbachero, explain later. Kaya nung after say 15 minutes lang ng roll call vote na nandun, may second roll call pa nga dun sa mga hindi nagtaas ng kamay o nag-no o nag-yes, ay kumbachero, nalaman na natin ang resulta kaagad. Ang bilis. Tapos yung mga nagpaliwanag ay nagpaabiso na my vote is yes, and I express my desire To explain my vote later. O di mamaya na, nalaman mo na ngayon kung ano na ang score. Yan, At ang final score para po sa impeachment ni VP Sara, meaning yung pong plenaryo ng Kamara ay nagpasya po na i-impeach ang pangalawang Pangulo for the second time. Sa botong 257. 257. Yan, Ang 25 ang at 25 ang kumontra. ang kumontra, at yung nag-abstain o hindi bumoto ay Siyam. mga kababayan. Alam po nyo, medyo ako personally, kumbachero, nagulat ako dito Nagulat ako dito dahil Sa numero. 215 na yung nakaraan, damin-dami na ako dun Damin-dami na ako sa 215. 215 yung nakaraan Ito Sabi- 257. Ito 257. Tapos naalala nyo yung gapangan nitong nakaraang linggo. Gapangan, takutan. Takutan, at kung ano-ano o kaya pa. suhulan. May mga ganyan pang binabanggit. Ang inakala natin baka mahirapan pa sa 106 Oo. Yung pala wala, sobra-sobra pa. Sobra-sobra. At magugulat ka, Mahigit doble. Ultimo mga talagang taal na kaalyado ni Vice President Sara Duterte, ewan ko kung ano to, strategy ba to, ay bumoto for the impeachment of the Vice President. Halimbawa yung Claude Bautista. Claude Bautista babasa doon. Congressman Bautista ng Davao. Okay. Ayun, kung ba't yun? Bumoto for the pabor. impeachment. Oo. Nagpaliwanag ba siya? Hindi, lumipat ako sa Senado Mas ma-action sa Senado kung ma-action Bachero sa nung Senado nalaman ko na. Hindi, marami-rami po yung mga akala natin kaalyado ni Vice President Sara Duterte na bumoto para po sa para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Pero baka naman ang talagang intention nila doon, kung Bachero, ay bigyan ng tsansa si Vice President Yun, na yun nga. magpaliwanag sa impeachment trial mismo. Ibigay ang kanyang panig. Oo. Hindi para harangin kaagad at hindi na pasagutin. Iba kasi yung ma-clear ka, ma-clear ang pangalan mo sa pamamagitan ng pagdidepensa mo. Hindi yung technicality lang. Technicality o kaya sigawan. O kaya ano tawag doon, buskahan. Hindi Hindi po masosol. Hindi mawawala. Hindi totoo, hindi ka makaka-move on. Hindi makaka-move on. Walang closure, sabi nga ng kapag ganung hindi na-clarify lahat. Ayan. Talaga, hindi po So ito talaga, gaya nga ng sinasabi ng mga survey, ilan? 82% 82% ang gusto nila na ang gusto. personally personal na humarap si VP Sara at idepensa, ipaliwanag ang kanyang sarili. Di ba? Ayun. Yung iba naman, yung 8% naman ay gusto nila pwede Wag na. Pwede may abogado. Abogado na lang. So total of 90 yun 90%. Teka muna, ilang percent ba ng tingnan muna. 257 kung Bachero? 257. 257 318 equals 80% kung Bachero. 80%. 80% itong ng buong 257 Kongreso. ng buong Kongreso. So parang ganun din. representasyon siya nung binabanggit sa survey, Oo nga, Mukhang nakachamba yung survey, Nakachamba, Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Nakalimutan tuloy, kumbachero, at hindi na napansin ng mga kababayan natin ng oil prices Ayan. Dahil sa Ganda pa naman ng balita. Dahil sa mga pangyayari niya sa Senado at Kongreso. Alam nyo ba kung ano ang presyo na ng gasolina ngayon? Tingnan nyo, hindi nyo alam. Hindi nyo na pinansin. Hindi nyo na pinansin. May rollback po tayo, mga kababayan. Ang ganda. Mataas ang balita. rollback sa diesel. Oo, magandang rollback sa diesel. Magkano? Magkano? Tingnan nyo, hindi nyo alam. 8 pesos and
Nasaan? Ilabas mga ano. Ilabas mga teleradyo boys and girls ng DZRH. Ayan. Ito, ang Petron. Ayan. Ang ibinaba ng Petron ng diesel 957. 957 pala. Ang diesel. 957. Sa gas, kerosene, malaki. 1330. 1330. Mas malaki sa gas. Sa gas. Pero may increase sa gasolina na konti. Pero 47 Ay, centavos sisiw na sa lang atin naman. ngayon yan. Sisiw na. Pagka nakakarinig kasing increase na 20 pesos, para sisiw na yung mga senti-sentimos Papiso-piso. Papiso-piso no? So magandang balita po ito. 957 sa diesel. Rollback ho yan, ha? Rollback. Yehey! 9 pesos at 57 centimos. 13 centimos at 13 pesos naman sa gas o kerosene. Ayan. Good news yan. Ay talaga, ang dami. Yan po ay isa lang sa good news. At kanina nabanggit na rin po namin sa inyo ni Kumbachero, baka gusto nyo bumiyahe sa Paraguay. Wala na pong visa pag pupunta sa Paraguay. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Mga textmates, mga text partners, anong say ninyo sa mga nangyayari sa bansa? Kami may request lang ni Kumbachero, ha. Kami gusto kasi rin naming matuto sa inyo Baka naman pwedeng kung magko-comment kayo, hindi yung init lang ng ulo o kaya buskahan lang. Wag po. Baka pwedeng mag-comment po kayo ng pwede nating basahin. Pwede nating basahin. Halimbawa, sabihin nyo, mali yung ginawa kay Senator Bato na yan sapagkat may karapatan ng siya sa due process, etc. Baka ganun. Pero yung buskahan lang tayo ng buskahan dito, dahil sa nakatakip na ang mata mo, dahil mulat-mula, halimbawa makabato ka na, o kaya maka-BBM ka na, tigilan na natin yun. Yung mainstream broadcast comments, hindi yung pang-vlog. Alam niyo naman yung mga pang-vlog, pati yung mga nagba-vlog, para lang makakuha ng mga views, likes and, mga shares, likes. Depende ng ibenta ang kaluluwa nila sa kung ano-ano na sinasabi. Sumikat lang, hindi ho ganon. Hindi ho ganon ang mainstream media. Gusto namin gusto nga nating magbasa ngayon ng mga komento. Sapagkat marami tayong mga kababayan kumbatsero na nag-iisip pa rin Nag-iisip pa rin, hindi yung nagpapatianod lang. Ito, marami to, dito tayo. Hindi. Hindi po ganun. Ito, para lang malaman ninyo. Wag hong ganon, yung kung paramihan. Kasi baka umuupa lang ng trolls yung isa. Akala nyo, yun na yung lahat. Ando na lahat. Pero yun pala, puro trolls pala yun. Ayun. May troll army pala yun. May troll farm pala yun. Sa kabila din, yung sa pabor. Baka naman isipin nyo, puro pabor kay BBM. Puro pabor sa impeachment. Doon na tayo. Wag din hong ganon. Baka umuupa rin ng troll, may troll farm din ng Malacanang. Nako, sinabi nyo pa. Kayo mismo sa sarili ninyo. Yung sarili nyo, batay sa inyong paglirip sa mga nangyayari sa ating lipunan. Sayang naman at binigyan tayo ng puso at isipan ng Panginoon. Gamitin natin ng maayos. At i-share natin. I-share natin. Diba yan nga ang isa sa mga ipinapanalangin natin minsan paggising sa umaga. Salamat po sa pag-iingat at kami nagising pa maayos, nasa maayos na kalagayan at nasa matinong kaisipan. Ayan. Diba? I-share natin. I-share natin yan. Yung matinong kaisipan natin. Ayun. Beno, Magpapatuloy po tayo. 6:51 ng umaga. Si Mami at Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ay, Tatay Bonnie Aporo, magandang morning kay Magandang Undersecretary Mon Ilagan. Happy birthday. Happy birthday, Yusek Mon. Ay, Tatahimik ka, ha? Wala ba tayo dyan? Wala kang kakibo-kibo. Wala ba tayo dyan? At nga din kay Mayor Felix ng Caloocan. Aba, Si Mayor Felix. Mayor Felix.
Happy birthday. Felix Luwakyan. Happy Mayor Felix Luwakyan, happy birthday. birthday. At happy birthday sa iba pang mga kababayan natin na nag-birthday ngayon. Isang mabilis na good news lang, kumbachero. Ang foreign direct investment daw po ng Pilipinas ay pumalo ng $500 million noong Pebrero, at ito daw po ay 3-month high. At least may mga balita tayo kahit pa paano. Ano sinasabi natin? 3-month high. 3-month high. At ang stock market tumaas po ng 25.88 points. Ang piso ay bumaba uli ng 61.15. Ayan. Ayan, yan ang mga Good news. Kailangan natin kailangan natin paminsan-minsan nakakasagap ng balita, hindi puro away ng mga politiko. Para lang maintindihan natin na kumbatsero ang sitwasyon. Masakit ng ngala-ngala natin sa mga pangyayari. Depende kasi kung saan ka nakatayo Kapag kahit sa abogado, kumbatsero pag ang abogadong nakausap mo ay may political inclination pala, kahit na hindi siya abogado ng kahit sino sa magkabilang panig, pero merong political leaning. Sabi mo, totoo kaya, tama kaya itong sinabi niya na to? Meron din sariling bukod na interpretasyon ng batas. Yes. Kaya nga ang hirap, parang endangered species po ngayon yung totoong mga political analyst, yung mga totoong legal analyst. Napakahirap maghanap. Oo, kumbatsero. Ito, kausapin na natin yung dating IBP president mismo, ang dating pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Mr. President, Attorney Cayosa, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, magandang umaga sa nakikinig at nanonood. Opo, napanood nyo naman yung nangyari sa Senado. Unang-una, tama ba o mali ang ginawa ng NBI na sumugod sila sa Senado na may dala-dala silang ICC warrant kahit na may sesyon ang Senado? Well, trabaho lamang ho nila yon. At kung ang pagbabatayan natin yung batas, yung immunity from arrest ng isang senador o isang congressman, mambabatas, is only for offenses na ang penalty is 6 years o pababa. Temporary immunity lamang po yan while Congress is in session. Yes. Okay. So kung may pinapakitang warrant of arrest ng ICC at ang crime ho dito is crime against humanity, ang penalty ho dyan umaabot ng 30 years. So it is clearly beyond the temporary privilege ng isang mambabatas to be immune from arrest while Congress is in session. Pangalawa, hindi naman ho malinaw na sinugod nila mismo yung halls of Congress kasi that's what the law and the Constitution prevents, yung bang magulo yung session ng ating mga mambabatas. Dito ho, ang mukhang, of course, maganda na titignan nila ang CCTV footages. Ang nangyari ho, I think, nasa labas sila ng Senado, nasa baba. Tapos nung inaaresto siya, tumakbo at pumiglas. So, siyempre, kung yung inaaresto by virtue of a warrant of arrest, tumatakbo at nagtatago, di siyempre, hahabulin mo at hahanapin mo. Trabaho mo yun So, I hope mag-clarify ito. Apo, linawin lang po natin, attorney. So, kung yung ganyang arrest warrant, kahit na may arrest warrant talaga, sabi nyo, more than 6 years, hindi pwedeng basta-basta pasukin ang isang government institution tulad ng Senado, nagsesesyon man o hindi, ganun po ba? Kumpara sa isang bahay, di ba sa atin, sa isang bahay mo, kapag may arrest warrant, pwede kang direkta ang pasukin sa bahay mo. Well, ganito ho, no? Hindi ho exempted yung government offices o yung Senado. It's the orderliness of the session na pinoprotektahan ng temporary immunity. So, hindi ho dahil tumakbo ka sa isang Senate building o kaya government building, hihinto na yung nagsaserve ng warrant of arrest. Wala hong ganun. Whether it's a public or a government building or area, the warrant of arrest has to be served. Ang limitasyon lang ho dyan is yung kung mga mabababang krimen, kasi kung hindi naman ganung katindi yung krimen, di sige, unahin muna natin yung trabaho nila
after yung session nila, hindi pwede mo nang arestuhin. Ganun ho. But in this case, particular case ho, kasi the penalty imposed is more than the threshold dun sa temporary immunity from arrest. Pero ito ho'y arrest warrant na hindi naman galing sa korte natin, attorney. Galing ito sa ICC. Sa ICC, sa iba, sa labas. Na ang contention nga ng nasa Duterte side o nila Senator Bato, ano na tayo niyan kumalas na tayo diyan noon pa. Well, kahit ho kumalas tayo, may malinaw na provision ang Rome Statute na kahit na kumalas yung bansa na unang pumirma dito, yung mga pangyayari o yung mga procedures o mga kaso na nauna ng tinignan, inimbestigahan at dinidinig, bago kumalas ang Republika ng Pilipinas, meron tayong residual obligation to cooperate with the ICC. At yung jurisdiction ng ICC hindi mawawala dahil kumalas tayo. Kasi nag-set in na yung jurisdiction, nauna yung pag-iimbestiga nila and they took cognizance of the complaint bago kumalas ang Republika ng Pilipinas. So malinaw din ho yan na provision. Pangalawa, meron din ho, kasi yung ICC ho, tinatag yan for crimes against humanity, for limited offenses lang, mga serious offenses that kung unable or unwilling yung isang bansa na pananagutin yung mga may sala. So, nandyan na ho sila. Meron din ho tayong RA 9851, yung hong batas for crimes against humanity, which is practically a copy of the international treaty, na kung saan it defines and penalizes crimes against humanity, the very same crime that President Duterte at Senator Bato at iba pang co-perpetrators daw nasasakdal. At malinaw din ho sa Section 17 doon na kung sakaling meron ng international tribunal, kagaya for example ng ICC that has taken cognizance of the case against crime against humanity, ang maaring gagawin ng Republika ng Pilipinas is surrender yung nasasakdal. Ito may warrant of arrest na ho. So, obligasyon din ho ng ating gobyerno, option din yan, under this local law. Hindi na ho ito international law. Local law natin ito. Baka nga ho yung ibang mambabatas, ibang senador na veterano, baka kasama pa sila sa pagbuo ng batas nito noong 2009. Noong 2009, in all probability ay maaaring incumbent pa po yung iba diyan. Well, attorney, ang nangyari po ngayon ay nag-seek ng refuge, ika nga, nagkanlong sa Senado si Senator Bato at binigyan naman siya ng tahanan ng liderato ng Senado para hindi siya mahuli ng mga law enforcers. Ano po ang masasabi niyo doon sa hakbang na ito ng Senado? Well, naiintindihan natin na siguro pinag-usapan yan at kapwa senador nila, so they will try to give him refuge. But it cannot be a shield against the lawful service of a validly issued warrant of arrest. Siguro temporary lang ho yan para kasi nung una kahapon hindi malinaw kung anong basehan, di ba? Una, akala nagsubpina lang yan ng NBI. Alam naman ng lahat na pagsubpina, hindi ka pwedeng mag-aresto. Yung pala, may daladalang warrant of arrest at pinakita nga daw ni Senator Trillanes. So, this is only very temporary. Natitignan ko ano ho bang basehan. But the Senate cannot coddle fugitive from justice. Alam din yan ng mga mambabatas, magagaling naman sila. Meron tayong PD 1829, yung obstruction of justice. So if you knowingly hinder, impede, or frustrate investigation or the service of a warrant of arrest, obstruction of justice yan, at maliban sa pagkakulong, you are perpetually disqualified from public office. I don't think the honorable senators would want to risk that also. Plus, importante din ho, ipakita ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno na no one is above the law. Hindi rin ho naman pwede na dahil senador ka o senado ka, hindi ka na pwedeng arestuhin. Siguro, habang lumilinaw na, mag-die down na yung tension at eventually,
the rule of law must prevail. Pwede yung questionin sa mga korte, but that's the option. But until and unless there's a validly issued temporary restraining order preventing the service of that warrant of arrest, then it has to be enforced. At walang kapangyarihan ng Senado na i-frustrate yan. Pero Attorney, kung di ako nagkakamali, kagabi parang kinontempt pa yung mga taga-NBI eh. Hindi ba may tinatawag tayong presumption of regularity sa mga government enforcers? But naintindihan natin yung content kasi nga kung guluhin mo yung session ng isang hukom o kaya isang legislative body, contempt nga yan, di ba? But siguro, naging knee-jerk reaction lang nila yan. You cannot cite in contempt a public official just doing his job, his duty. Kailangan tingnan din ho nila bago i-contempt. Hindi ho naman automatic yan. Bago i-contempt, tingnan ho muna nila kung ano talaga nangyari. Kasi nga, mukha yung pag-aaresto naman o tangkang pag-aaresto nandun sa baba, malayo dun sa session hall. Kaya lang nagkagulo kasi nga, tumakbo si Senator Bato. Siyempre, kung ikaw naman yung nagsiserve ng warrant of arrest, pag tumakbo at tago yung hinahanap mo, hahabulin mo rin. Opo, meron pa ako isang... Pero, Attorney, may isa pa. Hindi ba sa Rome Statute din yata nakalagay na dapat ay ang local court, ang magpapasya kung ano ba yan, kung nararapat ng hulihin o kaya ikulong ang isang subject ng ICC arrest warrant. Does Senator Bato have to go through that process o pwede na siyang, assuming medyo magpa-fast forward na ako, halimbawa, mahuli nga si Senator Bato, ibibiyahe na ba siyang diretso sa Netherlands o susundin na yung mga kinu-question ng araw na dapat mag-hearing muna tayo dito sa Philippine Court? Well, ang problema ho ni Senator Bato, kagaya din ni President Duterte, hindi na nila pwedeng i-cite yung provision yan ng Rome Statute. Kasi nga kumalas na tayo eh. Hindi kasama yan sa residual obligation provision. That's a separate provision. So, ito yung ginawa nilang paggalas became parang nakarma sila at hindi na nila magamit. Ang ginagamit na ngayon, yung existing local law natin, yung RA 9851, na nagsasabi sa mga sitwasyon na ganyan, pwede siyang isurrender at wala ho sa batas na dadaan pa sa korte kasi local law na natin ito eh. So, at pangalawa, yung kung halimbawa sa extradition, ang role ho lang naman nung local court is not to supplant the decision of the foreign court. Titingnan lang na tama, hindi ba na-deny ang due process, genuine ba yung warrant of arrest, magko-coordinate dun sa foreign jurisdiction, meron ho ba talagang ganun. Yun, mabilisan lang yun. Hindi na naman pwedeng tatakbo ka sa korte at i-dribble para lang hindi ka mapapanagot. Kailangan ho, ilinaw natin yan. In this particular case, it is really yung provision ng RA 9851. So dapat for going to the court. So dapat ang sinasabi niyo ba kung mahuhuli si Senator Bato, dapat na siya ibiyahe sa Netherlands? Maari ho. Kagaya nang nangyari kay President Duterte, di ba? Tumakbo din ang mga kapamilya niya sa Supreme Court. Hanggang ngayon, wala pang desisyon ng Supreme Court. Sa katunayan, di ho ba meron ding petition si Senator Bato sa Supreme Court noong haka-haka pa lang na may warrant of arrest. Hanggang ngayon, wala pang desisyon, walang resolution ng Supreme Court. So tingnan natin kung meron sila. But of course, pinag-aaralan naman yan. At so far, yung inaction ng Supreme Court is a message na hindi namin pakikialaman yan. So ang sinasabi unless of course magbago at magkaroon ng TRO, tama lang na ipatupad pa rin yung warrant of arrest because that is our international commitment. At sa mga panahong ito na kailangan din natin ang tulong ng ibang bansa para mapanagot at maaresto yung mga kapwa Pilipino natin na pinaghihinalaan o kaya nakasuhan at nagtatago doon,
di ba nararapat lang na we become responsible players in the international community. So ang ibig pong ninyo sabihin, attorney, ay sa pag-i-enforce natin itong ICC arrest warrant, hindi na batas ng ICC ang ipinatutupad, ang sinusunod, kundi batas na ng Pilipinas. Yung Tama RA ho, RA 9851. 9851. Oh, Okay. Okay, last na lang. Narinig nyo na may intro ko, attorney. Sabi nga po namin, endangered species na ngayon. Ang isang objective na political analyst, isang objective na legal analyst na magbibigay ng tamang kaalaman sa ating mamamayan because our nation is so polarized, ano? Parang katulad nyo, habang nagsasalita kayo ngayon, baka ang tingin sa inyo ng mga DDS ay BBM supporter kayo. Baka naman pag may sinabi kayong medyo anti-BBM, sabihin DDS kayo. Ganun na po eh. Ganun na po ang nangyari sa bayan natin. Just for disclosure, kayo po ba ay abogado o supporter ba kayo ng administrasyon na to o kayo ba ay anti-Duterte? Go ahead, Attorney Cayosa. Hindi ho, wala ho tayong kliyente o wala tayong kinikilingan dyan at we're just stating what the law, what the Constitution, what jurisprudence says. So tama ho yung obserbasyon ninyo. Unfortunately, hindi lang ho polarize misinformed na. Kanya-kanyang propaganda, disinformation. Kaya very crucial ang role ng mainstream media kagaya nyo na yung ang ipakita ninyo yung what it is, hindi ho yung mga opinion at yung mga, kasi naglipa na ho yung mga vloggers di ba? Na ginagawang hanap buhay, pagkatapos minsan irresponsible reporting ba. It's very sad, kaya maganda na tinatalakay batas as it is. Kahit ho sino yung nasasangkot, pareho pa din ang diskusyon natin sa batas kasi yung batas hindi naman nagbabago. It applies to everyone. Attorney Cayosa, maraming salamat po. By the way, si Attorney Cayosa, tinawagan lang namin a few minutes bago po kami umere, kaya wala pong pero nahiya nga kami dahil sa wala man lang kaming abiso. Thank you so much for the time. Salamat po sa pagtanggap sa tawag. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Si Attorney Domingo Cayosa, ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Senator Bato de la Rosa mananatili sa protective custody. Mga taga-suporta nagpalipas ng gabi sa labas ng Senado. Bagong Senate President Alan Peter Cayetano iginit na walang kinalaman sa impeachment ang palitan ng liderato ng Senado. Articles of impeachment laban kay VP Sara inindoso na ng Kamara sa Senado. PGMN Ho CJ Hero hinamon na lumutang matapos na hindi sumipot sa NBI. Red notice. Aktibo na laban kina dating Bucor Chief Bantag at Colonel Rafael Dumlao, sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo umarangkada na. Ang taas ng tubig sa Angat Dam bumaba na sa minimum level. 29 na lugar makakaranas ng Danger Level Heat Index ngayong Martes. At pakikiramay at panalangin bumuhos sa pagpanaw ng veteranong reporter ng DZRH na si Boy Gonzales.
Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Namigay na tayo ng kwarta. Tumutok sa Lisa H at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa Lisa H. O akala ko ba nasa Senado siya? Andyan na pala sa Taguig. Sino? Sherwin, go, go, go. Akala ko nasa protective custody ng Senado. Timing is gold. Kaya naman talagang naipuslit natin kagabi dyan sa Senado at nadala natin dito sa Central Taguig, sa Central Bikutan Taguig, ang man of the hour dahil maraming naghahanap at naghahabol sa kanya hanggang third floor yata siya tumakbo kahapon. Nadapa kayo? Opo, Masakit? may sugat po. May sugat pero sinisisi nyo yung NBI. Hindi po. Ay, sinisisi rin. Ayun. Ito talaga si Senator ang hinahanap ng Madam People ngayon. Opo. Kamusta po ang unang gabi nyo sa pagtatago sa Senado? Siyempre, nandoon yung tension, gano'n. Kinakabahan. Kabahan, gano'n. Kinakabahan, hindi maalis yan. So kayo po ba para hindi lamigin, nagpahid kayo ng langis sa ulo? Sigurado po. Pero, di ba si Ayos. ka tumanong? Ayos Dahil kagabi talaga. nyo, nakatutok siya sa DZRH. Ayos. Binabantayan nyo yung mga kaganapan dyan sa Senado. Opo. Pangalan nyo po? Edwin Giyang. Edwin, ayun. Pero mabuti naman at nakipaglaro kayo dyan kay Sherwin. Magaling ang mga sagot ninyo. Kuya Edwin, thank you po. Thank you for being a good sport. Thank you. Opo, Katoning. Jerry. Yes, sir. Opo. Thank you po sa inyo. Sherwin, ikaw na bahala. Tatay Edwin, dahil kayo nakikinig palagi at nanonood ng DZRH, sino ang paborito yung announcer tuwing umaga? Anthony Taberna, Jerry Baha. Yehey! So meron kayong 1,000 pieces. Yun. Talaga naman. At syempre dahil nakikinig kayo palagi, alam nyo dapat yung ating word of the day para makuha nyo ating medium component. Constituent. Constituent! Nadali. Medium component at sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maaasahan at syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH at syempre meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Sorbet Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, kaya naman lahat ng labahan ubos yan. And speaking of labahan, eto na, lalaban mo ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt gamit ang Pride Detergent. Maraming salamat po, ka Jerry, ka Anthony. Thank you po, Kuya Edwin. Thank you. Salamat po. Oo, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH, baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Orange number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinos. Thank you, Sherwin. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 19 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. This time check is brought to you by AC. Balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Standby lang, Congressman Joel Chua, ang ating RH number 100. Meron tayong hinging update sa kanya sa Kongreso. Meron lang tayo ilang balita. Isinailalim na po sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa matapos ang maaksyong pangyayari sa Senado ng tangkain itong arestuhin ng mga tauhan ng NBI.
Sa motion ni Senator Rodante Marcoleta sa plenaryo, iginiit nitong dapat pangalagaan ng Senado si Bato hanggang sa magamit ang lahat ng legal remedies. Kinumpirma ng International Criminal Court na may inilabas itong arrest warrant laban kay De La Rosa. Samantala, dumulog na rin si De La Rosa sa Korte Suprema para pigilan ang anyay warrantless arrest. Samantala, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maaaring arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kung walang kautusan ang local court o ang korte ng bansa. Ayon kay Cayetano, dapat bigyan ng pagkakataon si Senator Bato na gumawa ng legal na paraan laban sa kanyang warrant of arrest mula sa ICC. Ang stand namin is you have to get a court order, an arrest order from a Philippine court. Okay. And you have to allow Bato to exhaust his legal remedies. And after exhausting all of that, only then will we convince him to surrender. Hindi. Ayun. Sa panig naman ni NBI Director Melvin Matibag, tinak nito na kanilang re-respetuhin ang desisyon ng Senado na ilagay sa ilalim ng protective custody ang senador. Kailangan lang anyang matiyak na kapag ipatawag si Senator Bato para sumagot sa mga katanungan sa kanya, ay ihaharap siya ng Senado. Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So kami naman on the executive side, we will respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato kung ano man yung invitation and all, so the Senate will be ready to present Senator Bato. Si NBI Director Melvin Matibag. Ano na kaya nangyayari sa labas ng Senado? Nandun si RH15 Giselle Regaport. Come in, Giselle! Sa Jerry Katunying, dito na nagpalipas ng gabi yung ilang taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa sa labas ng Senado. Partikular itong mga kasapi ng masa para sa Duterte Alliance na mahigit 50 pa yung nasa tapat ng gate ng mataas kapulungan. Kahigpit pa rin yung seguridad dito sa labas ng Senado, maging yung mismong kahabaan ng Jokno Boulevard. Bantay sarado ito ng mahigit 50 kapulisan kabilang yung ilang may bitbit na long firearms dito sa mismong Senate gate. Nananatili naman yung barbed wire sa mismong gate ng Senado na ibinalik kasabay ng paglutang ni De La Rosa kahapon. Kanina bagay nagkasagutan yung mga taga-suporta at tauhan ng Pasay City Police Station matapos ipalipat ng kapulisan yung truck ng supporters. Ayon sa pulisa, hindi naman daw nila pinaalis yung mga taga-suporta dito at sa halip ay papayagan pa nga na makapagprograma sa labas ng Senado kung kanilang gugustuhin. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Ang PNP ba? Hindi ba gagaya sa NBI? Sa kakisigan? Anong ibig sabihin? Hindi gagayang hahabulin si Senator Bato? Kasi baka naman sabihin, kabaro natin yan eh. Dati nating happy yan. Dati nating chief yan eh. Hulihin ba natin yan? Ang dadampot doon sa dating hepe, si corporal lang. Parang ganun, ano? Medyo, pwede kaya yun. Alamin niya natin ang balita mula kay RH52, Edniel Parosa. Coming, Edniel! Jerry at Anthony, naghihintay pa ng court order ang Philippine National Police bago aksyonan itong warrant of arrest sa International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa mensaheng itinadala sa DZRH, PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tonyo, kanyang ipinaliwanag na handa naman ang hanay na ipatupad ang mandamiento de arresto na kinumpirma ng ICC kagabi lamang. Pero ito'y kung may issue mo ng court order, pati na rin sa koordinasyon ng Interpol at Philippine Center for Transnational Crimes. Karinigan ng PNP sa pamamagitan ni Tonyo na manatili itong nakasandig sa mga umiiral na batas. Sinabi rin itong weekend, the PNP Chief Police General Jose Valenzuela Ortiz Jr. bibigyan nila ng due process si De La Rosa na lumalabas na ngayong kapwa-akusado ni former President Digong Duterte sa umanay crimes against humanity ng war on drugs. Kapansin-pansing iba itong pahayag ng PNP sa ginawang diskarte ng parehong ahensya na arastuhin si dating Pangulong Duterte noong nakaraang taon. Pero hanggang kagabi, iginigiit ng Interior Secretary John Vic Remulla, wala talaga silang kopya ng warrant na unang isinapubliko ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala, tiniyak ng Cap Crame, handa rin sa implementasyon ng warrant ng binuong task force ng DLG. Pinamumunuan ito ng CIDG at nagdala Secretary Remulla nitong linggo. Maging ni Police Brigadier General Hansel Maramta ng Calabarzon, ang dating City Police Chief ng Davao noong mahuli ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Parang, bakit nandyan
lagi si General Hansel Marantan. Parang panakot nila si Hansel Nadulas nga nung Sunday, Katunying, nakasama pala siya doon sa co-head nung task force daw ng DLG. Pero, ganun ba? Nung inulit natin yung tanong kahapon sa pinakabagong break kahapon, hindi na siya minimension ulit. Sabi ni Secretary Remulla, kasama daw si General Marantan at CIDG doon sa ng task force. Teka muna, so ang posisyon ng PNP, kailangan may local court order. Yun ang posisyon nila na binabanggit as of this morning. As of this morning. I-calls through ng Interpol or itong Philippine Center for Transnational Crimes kasi yung PCTC under niyan NBI, PNP, CIDG, tapos immigration. At saka isa pang ahensya ng gobyerno. Pero doon sa apat, dalawa lamang yung law enforcement na maaaring mag-implement ng warrant na Interpol. Itong ang NBI at PNP, CIDG. Okay. Mula sa Camp Crame, ako si Edniel Parrosa, Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kausapin na natin si Manila Congressman Joel Chua. Congressman Chua, magandang morning. Kumusta po kayo? Ay, Katunying, Ka-Jerry, magandang umaga. Tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pakikiramay sa namayapa po ninyong kasama si Manong Boy Gonzales. Ay naku, maraming salamat po, Kong Joel. Sa bagay, na-cover din siguro kayo ni Boy Gonzales, dyan sa Maynila. Kung maalala ninyo, nung unang upo ko, ako po'y nanawagan na i-abolish ang MMDA. Siya po yung unang nag-cover nung nandoon po ako sa kalye. Opo, meron pala kayong karanasan kay Boy Gonzales. Thank you so much po sa inyong pakikiramay. Well, unang-una po, Congressman Joel, sa pagboto po kahapon, gano'n ako ba dyan? 257. 257. 25 ang tumutol at siyam ang nag-abstain. Inasahan nyo ba yung numero na yun, Congressman? Ang alam ko, mga nasa 233, more or less. Kaya nga nagulat ako nung naging 257. So talagang overwhelming. Dahil pero ito mga tansya-tansya lang, 'di ba? Pag may mga nakakausap ka, so mga more or less 200 between 200 to 230 ganyan lang inaasahan ko. Pero nung lumabas ang boto, overwhelming talaga. Sino po yung tingin nyo na hindi inaasahang boboto pero bumoto for the impeachment of the Vice President? Nagulat ako kay Congressman Toby Chanco. So, isa yan sa mga hindi natin naasahan. Bakit naman? Pero Bakit kayo nagulat? Bakit naman kayo nagulat? Well, kasi siyempre, di ba, nung parang kailan lang dati nagsasabi siya na ayaw niya ng impeachment. Both naman sinasabi niya dahil sa ating Pangulo at saka sa Vice President. So, yun lang naman yung aking naging basihan dito. Kaya nagulat din ako nung bumoto siya. At marami rin naman mga taga Mindanao na bumoto. Kaya nakakatuwa rin. Ano sa tingin ninyo, Kong Joel, ang dahilan? Bakit ganun na naging overwhelming ang support sa impeachment? May mga nakausap akong iba sa mga kasama natin at ang kanilang sinasabi, ang nagpabago ng kanilang isipan ay nung naging talakayan doon sa pangalawang hearing, yung sa Salen at saka doon sa AMLAC. So nung nakita nila yung mga numero na hindi talaga nagtutugma and considering na itong usapin ay probable cause lamang, so gusto rin nila na matuloy ang hearing, hindi dahil sa guilty ang ating Vice Presidente, bagkus gusto rin nilang marinig kung ano ang paliwanag dito ng ating Vice Presidente para malinis din naman ang kanyang pangalan.
Oo. So ngayong tapos na botohan na impeachment 257, anong magiging mga susunod na proseso, Kong Joel? Inaasahan natin na anytime na maitatransmit na o may endorso ang articles of impeachment. Hindi pa po ito nai-endorso. Nasa Kamara pa po ito. In fact, kanina binerify ko pa sa ating SecGen dahil hanggang ngayon ay sila'y makikipag-coordinate pa lamang sa Senado dahil nagkaroon nga po ng change of leadership. Kaya hindi pa po nila na-transmit ito. Meron ho bang time frame o time limit na kailangan ma-transmit ka agad? Wala naman pong time frame pero sa ating saligang batas nakalagay kasi doon trial by the Senate shall forthwith proceed. So ibig sabihin ay agad-agad. So hindi naman sinasabi kung ano yung agad-agad pero siyempre kung babasahin natin dapat mabilis. So yung kailangan yung transmittal. Kailangan din ba agad-agad yung transmittal? Wala naman po kasing nakasaad dun eh. Pero kung maalala po ninyo nung dati, nung nagkaroon tayo ng impeachment nung 19 Congress, yung araw din kung kailan kami ay nagbotohan, yung araw din na yun tinransmit o inendorso na sa Senado. Pero ngayon nga, hindi po magawa yan dahil nagkaroon tayo ng change of leadership, so hindi pa nila alam kung kanino makikipag-coordinate. So siguro ngayon or anytime this week, mangyayari po yung transmittal, inaasahan po natin. Meron na po bang nabuo na prosecution team ang House of Representatives? Wala pa eh. Dapat ngayon, pero hindi ko alam kung matutuloy dahil nga nagkaroon ng kaguluhan pa sa Senado. Hindi ko lang alam kung ito makakaapekto. Pero tignan po natin kung anong mangyayari po mamaya. Kung ayun ay bubuksan mamaya sa plenaryo. Kayo po ba ay kasama doon sa mga unang nabanggit na magiging prosecutors? Noong 19 Congress, tayo po ay naisama. So sa ngayon ay may naman po, na may imbitasyon naman po. So pero siyempre hangga't hindi naman po ito final at hindi pa naman po ito na pagbobotohan sa plenaryo, siguro mas maganda kung antayin na lang po natin na yung mga kasama natin ang magsabi. Pero gusto nyo ba? Well, kung bibigyan po tayo ng pagkakataon, bakit naman po hindi? Dahil ito po isang makasaysayan na pangyayari at malaking karangalan po ito sa aming distrito. Pero kayo po ba kailan pa huling humarap sa husgado? Bilang isang abogado. Matagal-tagal na rin po. More than 10 years na rin po. Tayong at halos karamihan po sa amin medyo matatagal na po. Di ba kayo kinakalawang? Except kay Congressman Chel Jokno na alam namin, talagang veterano talaga yan. Pero naman, allowed naman po kami na kumuha ng private prosecutor para makipagtulungan. At marami naman pong nagbo-volunteer. So merong house prosecutors in tandem with private prosecutors na volunteer ang nature. Tama po kayo. Sa lahat naman po ng mga impeachment, may ganito pong tandem naman po talaga. So si Congressman Jervil Luistro, ako na yan, sigurado yan. seated yan. Congressman Joel Chua. Ako talagang pihado po yan dahil talagang, alam po ninyo, kung ako po tatanungin, malaki po talagang bagay kung ikaw ay miyembro ng Committee on Justice na abogado dahil at least actively nag-participate ka, kabisado mo yung impeachment at yung mga grounds na pag-uusapan po dito. May pangalan na po tayo ng mga private prosecutors, Kong Joel? Well, ang mga nababanggit po, siyempre sa pangunguna ng ating committee chair, si Chairwoman Jinky Luistro, si Congressman Terry Ridon, Congressman Laila de Lima, Congressman Bel Zamora, si Congressman Chel Jokno, siyempre, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Keith Flores. Yan po yung mga matutunog. Sa House, sabihin nyo, at Congressman Joel Chua. Yun ang sa billing. Yun ang importante. Kasi Congressman Rod Gutierrez pa po pala. Si Congressman Rod. Galing din. Bata pa. Pero sa private, Kong?
Siguro antayin po muna natin na mabuo kasi ano pa yan pag-uusapan pa officially ng mga maupong prosecutor kung sakasakali. Okay, kanina nabanggit nyo, baka may pagbabago dahil sa leadership change sa Senado. Offhand, ano ba hindi ba kayo ninenervyos o ano ba naramdaman nyo nang bigla ang nagkaroon ng leadership change sa Senado kahapon? Nasakto pa naman na kayo po ay nagbotohan to impeach the Vice President. Well, yung timing, meaning ko sa inyo, medyo nakaka-nervyos din. Ano? Kung ikaw nasa house, baka yung iba medyo mahina-hina yung puso, baka nervyusin, baka isipin nila na magiging exercise in futility itong ginagawa namin, baka biglang bumoto ng no. Pero nung lumabas po yung numero, 257, nakita naman po natin hindi rin nagpatinag yung mga kasama natin sa Kamara. Kaya tignan na lang po natin. Anyway, sinasabi naman po ni Senator ng bagong upong Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, na ito'y walang kinalaman sa impeachment. So bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Anyway, siya naman ay isang mahusay na abogado. Ginagalang po natin yan. At alam natin na re-respetohin niya ang ating saligang batas. Yes, sir. Congressman Joel Chua, maraming salamat. Prosecutor Joel Chua, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at mabuhay po uli kayo. Magandang umaga po si Congressman Joel Chua ng 3rd District, Manila. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. Oy, Kuya Yeye Manawis. Antindi pala nitong sila Kuyang Yeye Manawis. Kumpatsero, kinukwenta ni Kuya Jerry Cupido Asuncion. Ito daw pong Pair Cargo Assessment Composite Division, isang unit ng Bureau of Customs sa NAIA, ay lumampas din sa kanilang target noong April. Kayayabang naman itong mga ito. Meron na naman kasing may ipagyayabang. Nakakolekta daw ng magkano? 2.24 billion noong April Saan yan? Saan nila nakolekta yan? 2026 sa Pair Cargo Assessment Composite Division. Ito daw po yung ika-4 lang naman na sunod-sunod na buwan na lumampas sila sa collection target sa taong ito. Konting yabang. Konting yabang. Ika-4 na sunod-sunod na buwan. Kaya binabati daw natin si Special Deputy Collector Siegfried Manawis at si Assistant Special Deputy Collector Irene Moreno Concio. Ayan, congratulations si sa inyo. Collector Maria Yasmin Yas, si Siyempre Atty. naman, si Atty. Yas. Obilius Mapa. Batiin din natin. Wala ba tayo dyan? Binabati din kayo ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ay, yung director, yung reyna ng director diyan sa Customs. Nako, mukhang commissioner, bigyan na natin ng corona yan. Yung nagre-reynahan diyan sa customs ngayon, baka pati yung pair cargo na yan sabihin na, mag-report sa akin kayo mag-report ha. Ganun baka sabihan din yan. Ganun nga yung kalat na balita. Hindi, pero hindi obra kay commissioner yan. Ang problema po kasi commissioner, ito gasgas ang pangalan ng First Family. Ginagamit ang pangalan Gasgas na gasgas. Pag kinamit yung pangalan ng First Family, siyempre yung paggagamitan nun, titiklop at susunod ka agad. Kaya sabi ni Mr. Abelgas Soko, gasgas Abelgas. Siyensya at ebidensya. Gasgas ang pangalan ng First Family. Ang dami raw ebidensya laban dito kay Queen. Queen ang ngalan? Queen Venus. Queen Venus. Ayan. Kaya sabi niya, cheers, Queen Emperador. Emperador, Brandy. Dito na tayo sa totoo. Nako naman. 7:44 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.
Ay! Baka kailangan nyo na palitan ng inyong mga bubong, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na! Uy, si Tres! Si Tres Ed Villanueva. Congratulations! Babatingin ko nga sana Tingnan mo nga naman, Tres Ed. Iba Tres Ed Villanueva ng Quezon City Treasurer's Office. Iba ka? Meron pala siyang Gawad Lingkod Bayan Award. Ayan, siya ay 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier. Tingnan mo So, nga malamang naman yan. itong Gawad Lingkod Bayani na to kumbatsero ay malamang. Ang daming accomplishment ng Quezon City, government. Civil Service Commission pala, nagbibigay ng parangal na yan. Yes. At kanyan, kumbatsero, prestigious yan. Yung award na yan. Congratulations sa kabayan Edgar Villanueva. Laban tayo dyan. Ang pinakamaraming hawak na pera sa Quezon City. Tagahawak lang daw, tagahawak. At magandang umaga rin pala kumbatsero kay Kuyang Dennis Chang. Dennis Chang. Kuyang Dennis Chang, tinatanong daw niya oras. Chityam, go chap it hun. Ayan, Kuyang Dennis Chang at Kuya Lauren ng magandang morning. Magandang morning. Si Ma'am Ermeline Guan, tsaka si Mother Linda, tsaka yung kanyang anak na si Carl, lagi daw silang nakatutok. 24 oras. At si Jay Gomez dyan sa London. Sila raw ay manghang-mangha at amazed na amazed sa liksi ni Senator Bato. Talaga naman, sino ba naman hindi ma-amaze doon? At magandang morning din kay retired Director Bobby Mailig. Director Bobby Mailig. Bobby. Ayun, matindi. At magandang morning din kay RDO Alex Onte dyan sa RDO 28 ng Quezon City. Magandang morning! Kaselo Lagmay. Magandang morning! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Sa iba pa nating balita, nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte ang biglaang pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay Cayetano, naunawaan niya kung bakit naiisip ng publiko na may kaugnayan ng leadership change sa impeachment, ngunit hindi anya ito ang tunay na dahilan. Kasabay nito, tiniyak ng bagong Senate President na magiging patas at objective ang Senado sa pagganap nito bilang impeachment court. Nanawagan din siya sa mga senador na isang tabi ang pagkakaiba at magtulungan sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng bansa, kabilang ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The Bible says, "The truth shall set us free." We want to be free from poverty. We want to be free from corruption. We want to be free from a government that is busy fighting its own people or the people fighting each other. Hindi to Facebook, hindi to social media na pwedeng bawat minuto may nagbabanatan. In real life, in the non-digital life, we have to be here for each other. Si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ibang balita, naglabas na ng red notice ang Interpol laban kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ito ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang press conference. Si Bantag ay wanted dahil sa manoy pagkakasangkot nito sa pagkamatay ng radioman na si Percy Lapid na inambush sa Las Piñas noong 2022. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Justice na may naghihintay na pabuyang 2 milyong piso para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon at makapagtuturo at makatutulong sa pagdakip kay Bantag. Bukod kay Bantag, inisyuhan na rin ng Interpol Red Notice ang sinibak na pulis na si Rafael Dumlao III na itinuturo namang mastermind sa pagkamatay ng negosyanteng South Korean na si Jae Ik Ju.
Hinamon ng NBI si Peanut Gallery Media Network host CJ Hiro na lumutang sa kanilang tanggapan. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag layo nitong mabigyan linaw ang iginulong nilang investigasyon sa umanay 350 million peso extortion kay dating Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ng direktor ang pagkakaiba ng teaser ng pangba-blackmail ng grupo ni Romualdez kay Romualdez at sa inilabas na mahigit 1 oras na video expose ng PGMN. Sabi ni Matibag magkaibang intro ng dalawang video bagay na gagamitin anyang ebidensya ng NBI. Mababa na sa minimum operating level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hanggang alas 6 ng umaga kahapon ay nasa sa 179.79 meters na lamang ang water elevation. Mas mababa ito ng 21 cm mula sa tinagdang minimum operating level na 180 meters. Nanawagan naman ang National Water Resources Board sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig lalo na sa harap na inaasahang epekto ng El Nino. Pangunahing balita. 7:56. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kuya Ruben at Engineer Obet, magandang morning. At magandang Ruben Mirano ng Gapan. Binabati ka ni Engineer Robert Talents. Magaling na engineer yan. Magaling na engineer yan. Tinitingnan ko kung batsero yung binanggit kanina ni Attorney Cayosa na ano yun, Presidential Decree 85 RA 9583. Meron nga palang binabanggit doon na in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender, isuko or extradite o ipatapon suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Yung pala. Meron palang ito batas na natin ito. Ito yung Republic Act 8 ang haba naman. Parang 1 yung dulo Republic Act 9851. 9851. Ito pala ay inakda December 2009. Panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. So pwede nang wag na tigilan na ang mga investigasyon dito. Instead, idiretso na doon sa International Court. Parang isurrender na. Batas natin yan. Na ang gumawa ay mga mambabatas natin, mga senador, mga congressman natin. Ayun, yan po ang latest sa sa party po natin mga kababayan. Alam naman namin ni Kumbatsero dito, kanya-kanya tayo ng mga damdamin sa mga napapanood natin, pero at the end of the day, sabi nga mas umatras tayo ng konti. Atras lang ng konti. And life goes on. Ayan. Ayan, tulad ng tugtog natin na yan. Life goes on, di ba, ka Gerald Ventura? Yan. And family, magandang morning. Bye! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Oras! Ang oras sa hudyat. Ang oras sa hudyat. Alas 8:02. This time check is brought to you by